Pasahero ng Cebu Pacific na video galing sa tour vlog page na experience ng kanyang pamilya na halos 1.5 araw na daw ay hindi pa dumarating ang bagahe nila after nila dumating sa Cagayan de Oro. Walang bagaheng dumating sa flight namin, and as of this moment, 1 day and a half na hindi pa rin ako kompleto yung 3 baggage na dala namin. Nakakalungkot lang yung bakasyon at celebration na antala ng dahil doon. And this is the story. June 12 nga yung flight namin going to Cagayan de Oro. Cebu Pacific Airline ang aming nasakyan. 6:55 to 8:55 PM ang flight hours namin. Very smooth at naging okay naman. At ito na nga ang nangyari pagkababa namin ng Laguindingan Airport. Masaya at excited ang lahat na maunang maklaim. Syempre, ang aming mga excess baggages. Ilang minuto rin kami naghintay doon. May mga umikot naman na mga ilang bagahe. Pero konti at mabibilang mo lang. That time, napansin ko din na wala naman nagkiklaim ng ibang mga baggage na lumalabas from unloading area. After a few minutes, pinapunta kami lahat sa may cashier sa loob. At ayun na nga ang nangyari. Wala lahat ang mga bagahe namin. Yung excited kanina na kumuha ng kanilang baggages ay napalitan ng pagkadismaya at pagkagalit sa mga crew na siyang nag-assist doon. Ang reason out nila ay nasira daw ang conveyor and we don't know kung ano nga ba talaga ang totoong nangyari at saan napunta ang aming mga baggages. Isa-isa nga kaming binigyan ng form to fill out our information para pag dumating daw ay i-deliver na lang door to door sa mga bahay. Well, ano pa nga bang magagawa namin kung wala naman talaga? Ang matindi pa dyan, meron din kaming nakausap. Isang passenger din from Manila. Umaga pa daw sila doon. Nakuha niya na yung bagahe. Pero yung sa kanyang apo hanggang gabi wala pa rin. It's very sad lang kasi may mga ganito palang senaryo. Kinabukasan nga ay naghihintay pa rin kami ng tawag from their staff. Hindi rin naman makontak yung number na binigay nila. While we are waiting for the update, pumunta na lang muna kami sa city para mamili ng mga kakailanganin namin sa binyag at birthday celebration. Speaking of the celebration, nandun nga yung mga importanteng gagamitin. Nilibot na rin namin ang city ng Cagayan de Oro at nakapamili ng konting kakailanganin para sa ihahandang celebration. Ma-traffic, maulan at medyo hapon na rin. Kaya we decided na dumaan na mismo sa airport. Pagkarating namin, ito na ang mga sumunod na nangyari. Yes, maraming bagahe ang dumating. Good news dahil bit-bit na nila sir yung 2 baggage namin. So ibig sabihin, kulang pa ng isa. And sinabi niya na hintayin na lang daw sa susunod na arrival. Ang nakakapagtaka lang, bakit nahiwalay yung isa naming bagahe? Magkakasama naman yon at iisa lang ang pangalan. And this is around 7 PM na. Nga, lumipas na ang una, ikalawa hanggang ikatlong arrival ng eroplano ay wala pa rin yung aming bagahe. Buti na lang, very approachable ang mga staff ng Cebu Pacific at maayos silang nakikipag-usap. Ang isa pa sa iniisip namin dito ay yung kotse na narentahan namin kahapon. Exceed na sa oras na napag-usapan. Kaya another bayad na naman. So we decided na hindi na namin hintayin yung mga last trip pa na darating. Dahil na-finalize naman na ipra-priority once na dumating ito kinabukasan. At nakita nga namin sa may bandang hallway yung mga ibang bagahe ng mga passengers. Hindi rin talaga maiwasan ang ganitong klaseng senaryo. Pero this is the first time na na-encounter ko sa Cebu Pacific. Pero guys, marami pala sa atin ang hindi nakakaalam nito na kapag hindi dumating ang inyong bagahe or hindi na isama sa flight nyo, ay dapat pala makatanggap kayo ng 2,000 pesos bawat 24 hours na hindi nyo pa natatanggap ang bagahe nyo. Dahil dito ko lang din yan nalaman sa video ni Jason Lo na isang motivational speaker sa Pilipinas na naging experience sila nung pumunta sila sa Bohol galing Manila. Naiwan na ba ng airline yung luggage nyo? And did you know that you have the right to 2,000 pesos every day na hindi nila mabigay sa inyo yung luggage nyo? I didn't know that. Papunta kami ng Manila to Bohol. Pagdating doon, there are more than 10 of us na naiwan yung luggage. Tapos sinasabi ng mga personnel na madalas daw nangyayari yan sa Bohol. Then my staff did his research, nakapangalan sa kayong luggage. Nakita niya na meron palang right to 2,000 pesos. So kinomplain niya, gave us 1,000. The next day, palipad na kami ng Bohol to Manila. Ng 9 PM, dumating yung luggage 7 PM. Wala na akong nagamit. Bumili ako ng t-shirt, bumili ako ng even my underwear, toiletries. And pagdating namin sa airport, we got another 2,000 because of my staff who made that complaint. So, ito no, low-key lang. Saan napunta yung mga more than 10 na hindi nag-claim ng kanilang 2,000? So, be careful for the airline company and check, investigate what's going on. And please, give people what is due them even if we don't know your rules. Kailangan automatic binibigayan sa mga tao. Hindi nang pag nagtanong ka lang, tsaka bibigay. Let's maintain our integrity and our relationship with our passengers and our clients. At dahil nga sa video na yan ay napa-research nga ako tungkol dyan. At yes guys, totoo nga na may dapat kayong matatanggap na 2,000 pesos bawat 24 hours
na hindi nyo natatanggap ang inyong maleta or kung na-delay ang dating nito at nauna kayo sa destinasyon nyo. At hindi lang ito basta rules ng mga airlines. Batas ito under Philippine Air Passenger Bill of Rights. I-search nyo lang guys at ilalagay ko din sa description ng video na ito para ma-idea kayo. At dapat i-claim nyo ito kapag nangyari ito sa inyo.